Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, Mabasgari channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 4 hanggang September 10 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Daragas maraming salamat po sa mga walang samang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, saway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's something guys with the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na raw masisilayan ano man yung bagay posibilidad na mangyari sa buhay mo. Malayo pa lang tanaw mo na ang maaaring maganap at mangyari. And of course, there's something that's kind of cause with a happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligaya na ang iyong pamilya. Magiging maganda na takbo ng iyong buhay at sitwasyon. Now, there's something guys with a white nomen. So there's a white divinity that you are being guided, protected. No, maaaring sinufo-support at ginagabayan ka ng ating angel spirit guides. And this is something the world, no, babaguhin na nito ang mundo mo, babaguhin na nito ang position at sitwasyon mo. Ay, pasabog. Gusto ko yan. And this is something the King of Sword. Now, with this stop the pattern, putulin. Ano man yung bagay na magsisilbing balakid o makakasira sa lahat ng plano mo at sa mga bagay na gusto mong gawin. Maging wais, maging matalino. And there's something the ease of sword with the mental clarity. Nabigyan liwanag ang iyong isipan. Huwag ka na maniniwala sa matataninhagang salita. No, pakinggan mo na ang sinasabi ng iyong gabay. What is the King of Wands? Represent with an Empress card for revert. No, this is something self-love, self-care. Kailangan mo mahalin na talaga ang sarili mo. Ano man yung bagay na alam mong magpapalago sa'yo, yun ang tutukan mo. No, alam mo dapat kung paano mo papagandahin ang takbo ng iyong buhay at sitwasyon. Alisin mo yung bagay na makakasira ng iyong plano. No, titingnan mo yung lagi magiging posibilidad ng bawat action and decision. And there's something the Knight of Wands, something of perseverance. So, kailangan mo magtiyaga sa ginagawa mo, magkaroon ka ng kaligayahan sa ginagawa mo, continue what you're doing. And of course, the White Nomen represent with the Four of Wands, celebration. Na talaga there's a double clarification na may celebration na magaganap. Na may magandang sitwasyon na maaaring maganap at mangyari talaga. No, talaga nag-uumapaw na saya at nag-uumapaw na tagumpay. There is something the world represent with the Four of Pentacles for saving money. Protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, protectionan mo at pangalagaan mo ito. Now, what is the King of Swords? Represent with the Sun card. Now, there's something if you're positive outcome. Mas magiging maganda ang kalalabasan nito. Ang sitwasyon mo at ang eksena mo ay maaaring maging maganda ang bunga nito. No, mas maging matalino at positibo dapat ang iisipin at gagawin mo. Alisin mo yung bagay na makakapaghadlang sa pagtupad ng pangarap mo. And the Ace of Swords represent with the Moon card, a dream coming true. Bibigyan liwanag ang iyong pinangarap at bibigyan liwanag ang iyong hangarin at gustong mangyari sa buhay mo. What is the King of Wands? I request the Empress card. Represent what? Represent with the Knight of Swords, bibilis ang takbo ng sitwasyon, gaganda na ang kalagayan ng sitwasyon mo, at eksena mo dito. Now, there's something a blessing coming in. Malayo pa lang tanaw mo na magiging mabilis na ang sitwasyon at mga kaganapan sa buhay mo. And because there's something the Page of Pentacles, invest wisely. So, ngayon mas magtsatsaga ka na sa ginagawa mo, hindi ka na pabago-bago ng mga plano, desisyon, ng mga negosyo o trabaho. Ngayon, kumbaga ni-enjoy mo na lang na ano naman yung bagay na dumarating sa'yo. And because there's something guys with Six of Cups. Now there's something a past person coming back. O maaaring may mga bumalik dito na jowa mo, ex mo, na maaaring
pinagbuklod kayo ng tadhana o mayroon ditong nabasag na gayuma kaya bumalik to sa iyo yung person mo. No, kasi palpakan pinalit o maaaring pinilit kayong paghiwalayin. And this is the three pentacle for collaboration. Mag-ingat ka sa mga tao nakakasalamuha mo, yung mga tao nakakausap mo. No, protect yourself, protect your plan. No, kasi lahat ng mga tao sa paligid mo, some of them, guys, there's an evil eye. No, they're ruining your plan, they're ruining your life. Kung ikaw ay hindi magiging listo at magiging, kumbaga, mabusisi sa paligid mo. No, kailangan lakasan mo ang pakiramdam mo. And this is something the Queen of Cups, emotional intelligent, pagdating sa emosyon, matalino ka dapat dito at maging matalino ka sa mararamdaman mo at nararamdaman mo. No, iba yung pakiramdam at iba yung nararamdaman talaga. No, kapag alam mo, meron sa paligid mo toxic, no? And negative. This is something, guys, with a Page of Cups, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Makakaramdam ka ng kakaiba na magbibigay liwanag sa isip mo. There's something ambitions, intuition, prediction. Madalas pa sa panaginip mo with a moon card. No, dyan ipapasok ka ang mga impormasyon na makakatulong for you. So, let's see, for the outcome. So, there's something, guys, with the Nine of Cups, there's a wish fulfillment. So, some of you matutupad yung mga pangarap mo. Ano man yung bagay kahilingan mo, ano man yung kagustuhan mo, maaaring may isa katapanan dito. And because there's something, guys, with the lovers, talaga connected with your love life. Na talaga magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Kailangan mo lang talagang mas maging wais, at maging matalino dito sa lahat ng bagay na pahihimasukan mo sa buhay mo. Na kailangan mag-set ka ng boundaries dito. This is something, guys, with the Three of Cups. Now, there's a third party talaga. Kaya kayo naghiwalay na person mo, there's something gayuma. Pero nabasag mo na. That's good. Kaya bumalik to sa yung person mo. So, there's a black namin. Talagang may gayuma talaga na ginawa sa'yo para paghiwalayin kayong dalawa. No? Maaring family related or there's an ex. Now, there's something, the Justice card. Huwag ka mag-alala, may hustisya. Makukuha mo at makakamit mo yung nararapat sa'yo dahil walang makakatakas sa hustisya at karma. This is something, guys, with the King of Pentacles, security and practicality, mag-ingat ka sa lahat ng bagay, plano mo, lahat ng bagay na gusto mo, kailangan pag-ingatan mo ito. No, dapat sa sarili mo, alam mo, dapat yung mga plano mo, pangarap mo, na hindi dapat kinukwento or kumbaga, sinishare, no, sa ibang tao, especially sa mga tao sa paligid mo, guys. No, dahil marami talaga evil eye, maraming negative or something, mga inggitera sa paligid mo, chismosa. So, let's see, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. So, nandito na tayo na pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Shuffle muna tayo ng very light bago tayo mag-pick ulit, no? Okay, proceed. So, this is something that's strength of it, confident. Lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang pakiramdam mo. So, ibig sabihin, nasa paligid mo, no, yung mga taong parang nagbabalat kayo. This is something, guys, with the Star card, healing and recovery, makaka-recover na kayo for financial loss and financial crisis and financial difficulties. At the same time, this is something, the Four of Swords, no, nag-overfatigue ka dito, ha, kailangan mo rin ng pahinga. Hindi pwedeng sub-sub lagi sa trabaho o negosyo, kailangan mong huminga rin kahit papano. And there's a Seven of Cups, no, maraming opportunities na paparating sa'yo, no, at maraming options and challenges pa. And this is something, the Six of Swords with the transition, pero makakaalis ka sa situation na to. Ibig sabihin, makakabangon at makaka-recover ka na sa lahat ng mga suliranin na pinagdaanan mo. This is something, guys, with the Knight of Swords, no? Huwag ka na mag-isip ng kung ano, kasi nagkakaroon ka ng mga overthinking, stress, depressions, anxieties, sleepless nights, no? Worries, and being paranoid. So, let's see. Pagdating sa love life, this is something, the Five of Pentacles. So, no, parang talagang merong kaganapan na nangyari pagdating sa relasyon nyo, parang nahihirapan kayo, no? But definitely, guys, huwag kayong mag-alala dahil hilaanihin nyo yung mga bagay na pinagpagurat, pinaghirapan yung dalawa na person mo. Nakakaranas ka ng mga financial crisis or financial difficulties, but ito na yung malapit na yung pag-ani. Ngayong linggong to ay maaaring matuldukan na yung kagipitan yung dalawa na person mo, no? Kailangan nyo lang makalaya dyan from toxic environment kasi nakahatak nila or nakukuha mo talaga, no, yung mga negatibo sa kanila. And this is something, the Two of Wands, bilihin mo lang yung mga tao pagkakatiwalaan mo kasi may ahas, no, pumupulupot sa'yo, kumukuha na impormasyon sa inyong dalawa na person mo. And there's a Seven of Pentacle with a harvest moment, talaga maging balance kayo dito, magkaroon ng respeto at disiplina, at magkaroon ng give and take, no? Aanihin nyo lahat ng bagay na to. Mag-ingat lang kayo sa mga pagkakatiwalaan nyo. There's a toxic and negative dito, no?
And there's a three of swords. Sabi ko na toxic o negative. Oh. Alam nyo guys, I see some family-related na at maaring toxic. No? No, kaya kayo ginawa ng ganito para paghiwalayan dahil you are also provider. And of course, you are also a breadwinner. No? Sa pamilya mo. Or either cross-watcher out there, ganun siya. Pagdating sa kalusugan, this something with the King of Cups. Parang ayaw dito na parang magkaroon ng harang o hadlang no, sa pagtulong sa kanila. Ganun. There's a toxic family talaga. There's a toxic traits. My God. No, yung person is very devoted. No, talagang pares kayo na nararamdaman. Alam mo kung saan kayo target sa likuran at sa dibdib. Pares kayo na nararamdaman parang may tumutusok. No? And of course, there's a Ten of Wands. Kaya mabigat ang inyong relasyon at pagsasama. Marami din kayo nararamdaman some of nowhere. No, there's something guys with the Seven of Wands. So, protectionan mo ang iyong sarili. No, pangalagaan mo ang inyong relasyon at kalusugan. Pares kayo ng person mo naman nararamdaman. There's a Four of Cups. No, re-evaluate or analyze. Huwag ka tumatanggap ng pagkain o inumin na galing sa ibang tao, especially with your family related. O maaaring ka mag-anak mo, or biyanan mo, or bilas mo, or either hipag mo, bayaw mo, kailangan maging ingat po kayo. And of course, there's something the Eight of Cups. No, kailangan nyo lumipat, no, kailangan nyo talaga makaalis dyan. Hindi kayo makakamove on, hindi kayo gagaling kapag nandiyan kasi nasa isang bahay kayo, or either nasa paligid nyo lang tong tao na to. No, na nakakapasok sa buhay nyo. My God. So, let's see what is additional messages with the Magic of Fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, let's see, guys. What is the Magic of Fire messages, advices for you? So, there's a love life. Sabi ko na yung malaking factor sa reading mo ang pag-ibig. No, pilit tinututulan talaga kayong pinagbibigkis ng kapalaran. Diba? Kahit ano mangyari, no, talagang naghiwalay na kayo pero nagsama ulit kayo. No, kasi talagang there's something solid bond. O maaaring twin flame and soulmate kayo. No, there's something assertiveness. Dapat alam sa sarili mo yung grounds mo. No, huwag kayong dumedepende sa ibang tao. Sinisiraan niya kayo. No, ng mga tao sa paligid dito. And do some research. No, alamin mo, tuklasin mo. Bago ka maniwala sa isang bagay, kailangan mo munang intindihin at tunawain ko na ba talagang totoo. What is the yin and yang oracle card? There is a commitment family. Diba? Pagdating sa family nyo, kailangan kumbaga, secure. No, isi-secure nyo yung family yung binuo nyo. And there's a separation. See, I told you, kaya kayo naghiwalay. No, my God, talaga isa tinutubok ng ating baraha. And this something a life purpose. No, ito yung purpose mo. No, para matuklasan, malaman nito na parang masyado ka na naabuso. For synchronicities, represent what? Eagle, a message. Kaya kayo nananaginip ng person mo. No, kung ano, third wheel, third party, para awayin mo yung asawa mo, awayin mo yung jowa mo, ganon. And there's a gratitude. Just being thankful sa lahat ng nangyayari sa iyo kasi hindi kayo pinababayaan ng ating Panginoon. No? Alam niyang wala kayong ginawang mali, pero yung mga tao sa paligid niyo ay galit, no? Parang sobrang greedy. No? Oh my God, masyado silang, kumbaga, inaabusang yung kabaitan. No, there's a spiritual awakening. So, see, parang dating sa spirituality, parang nagkakaroon ka ng realization na it's not ordinary. No, hindi siya normal na naghiwalay kayo, nagkaroon kayo ng problema, ganito, ganyan. No, mayroon talaga sumasalbahe sa inyo. No, para saktan kayo. No, at pahirapan kayo. Oh my God. Let's see what is Archangel Michael messages. Self-respect. Kailangan mo respetuhin yung sarili mo, ha? At talagaan yung sarili mo dito. And there's a guarded and protected. See, ginagabayan ka ng ating Panginoon, ng ating Archangel Michael from your situations. For a Jesus-loving quote said, peace be with you as my Father has sent me. So see, binibigay sa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon tulad ng kapayapaan na binigay sa kanya ng ating Ama. No, sinasabi sa kayo dito na parang piliin mo yung kapayapaan, wag mo nang patulan or something na parang gantihan. Bagkos humanap ka na parang makalayo ka dito sa toxic na family mo. Angel's number. Represent what? 0505 with the unexpected shift. Ayakay, this number serve as a gentle nudge to pursue whatever you interest you most. It's a possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your job, and abroad.
and abroad, etc. So see, isang paalala na may mga biglaang pagbabago, biglaang kaganapan sa buhay mo na hindi mo akalain na mangyayari at magaganap. There's a surprises and minsan tama talaga ang hinala mo. No, tama yung nararamdaman mo. Susubukin ang iyong katatagan, susubukin ang iyong nararamdaman. No, titingnan kung hanggang saan yung katatagan mo dito. So let's see what is the Money Move Oracle deck. With the Money Move Oracle deck, represent guys with vacation. So, kailangan nyo na bakasyon. Let's take time to recharge. No, kailangan nyo talagang mag-unwind para ma-refresh ang utak mo. From clarifying for a life situation, represent what? Clarifying for a life situation, represent with a scale of balance. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scales or weigh decision with both heart and mind. Gamitin mo yung puso at isip mo, no, kung paano mo babalansin ang nararamdaman mo at yung kapalaran mo at yung business or trabaho mo, timbangin mo kung saan ka mas magiging komportable. And there's an ocean possibilities, no? Handa ka dapat sa mga posibilidad. No, sa mundong ito, maraming mga kaganapan na hindi mo ina-expect. So, there's a clarifying for your love situation. So let's see it. There is something storm of love. Conflict is an opportunity for growth and change. No, ang komplikasyon na to ay isang oportunidad, no, para palaguin ang iyong relasyon. There's a storm of love. Marami kayong pagsubok na pinagdaanan ng person nyo, pero pinatatag kayo ng tadhana at pagkakataon, di ba? Marami kayong mga away, hiwalayan nangyari, pero pinagbigkis pa rin kayo ng tadhana. What is a shadow work represent what? Ibig sabihin yung ang love nyo at yung care nyo sa isa't isa is genuine. No, talagang mahal nyo talaga yung isa't isa. And there's a positive changes. Maraming positibong mangyayari sa buhay nyo. No, maaaring binigyan lang kayo ng lakas at loob at tapang na harapin lahat ng bagay nito. At magiging maganda at positibo ang kalalabasan dito. What lies beneath with the future? What lies beneath with the future? Represent guys with fighting for what you love. Diba, sabi ko na talagang kailangan mo ipaglaban ng pag-ibig mo. Diba? Talagang pinipilit kang tutulan para hindi ka maging masaya. Isa lang talaga tinutumbok ng ating baraka. No? Kino-control kayo ng sarili niyong toxic family at maaaring talagang ayaw niya kayo na magiging masaya at magkaroon ng sariling pamilya. No? There's a part of the letter represent what? There's a lot of toxic talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. There's something the sun can with a pure positive outcome. Part of the light represent with the I am nourished by the boundless energy of the sun, which is the passing day. The light within me grows brighter, infusing me with that strength and vitality. Pinatibay, pinalakas kayo at lilinisin na nasa paligid nyo at nasa kanay nyo. Huwag kayong mag-alala. Itong pagsubok na to ay isang kumbaga medalya na maaaring magtatagumpay ka at makakamit mo ang iyong mga pangarap at ang iyong gustong mangyari sa buhay mo na mahingiti sa labi at magiging masaya sa mga susunod na eksena. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's see. What is a pick a card, yes or no? Alamin natin na magiging sagot sa tanong mo. So it means more unrelated about sa love life and career, pero alamin natin to. There's a yes. Spiraling up, rising tide coming out of the shell. Ibig sabihin dito, mamamayag paglalabas na kung sino ka talaga. No, talagang aalisin mo na yung takot at pangamba mo dito at yes, magtatagumpay ka. No, parang sinasabi dito, coming out of the shell, no, aalis ka na kung saan ka lugar o lunggab na pinanggalingan mo. Lilipat ka ng ibang lugar kung saan ka alam mo mag-grow. Ibig sabihin, nasa malit kang shell na isang bagay na hindi ka nakasya dyan, na huwag ka na makipagsiksikan dyan, na kailangan mo lumipat ng ibang tahanan kung saan ka lalago at gaganda ang pakiramdam mo. Number 2, there's something guys with a no. Rethink your direction. Isn't your path. Pag-isipang mabuti yung direction na tinatak mo, hindi ka para dyan.
No, wag mo ipagpilitan yung sarili mo dyan. Number 3, there is a no on pins and needle wrap patch being stuck. No, kapag pinagpilitan mo yung sarili mo dyan, hindi ka makaka-recover. Hindi ka makaka-move on at hindi ka asenso at hindi ka gaganda ang buhay mo. No, puro paghihirap at sakit ang mga pagdadaan at mararanasan mo dyan. No, kailangan mong hunahanap ng isang bagay kung saan ka giginahawa. So guys, this is a weekly gabay for the month of September 4 hanggang September 10 for the sign of Sagittarius. Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Direct maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na umapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat and see the next video. Bye-bye and babush!